Hi guys! Welcome to our first ever tutorial video na gagawin. So, kung nakikita nyo, for today's video, gagawin natin itong furniture na to, itong bed na to, itong marshmallow bed na to, kung tawagin nila sa TikTok. And usong-uso yung mga gantong style ng bed ngayon guys, for the Gen Zs. And yung mga aesthetic yung bahay, ba diba? Ganyan yung mga furnitures nila. And for today's video, gagawin natin siya dito sa ating software, which is ang Autodesk Maya. Autodesk Maya is just like a Blender. Blender and Autodesk Maya is for 3D modeling, 3D animation. It's all about 3D guys. So kung naghahanap kayo ng mga software for 3D, pwede nyong gamitin itong Autodesk Maya and ang Blender. So ayun, kung nakita nyo, nag-start na ako. Gumawa na ako ng headboard and ng bed and then yung suporta niya para dun sa may paanan niya. So para sa akin, okay na yung shape nitong bed na to. And then ngayon, gagawin na natin yung mesh or yung topology or yung mga lines na yan para dun sa mismong marshmallow na gagawin natin or yung marshmallow na accent netong bed natin. So ayan, kung nakikita nyo, naglagay na ako ng 8 lines dyan, yun yung magiging marshmallow natin. And itong lines na nasa pagitan ng mga marshmallow na to, is yun yung magiging divider niya. So, ayan, ayusin lang natin siya. So, kung nakikita nyo itong mga 3 lines na to, na magkakadikit na yan, yan yung magiging divider natin for this marshmallow bed. So, ayan, ayusin lang natin guys. I-make sure nyo na pantay-pantay yung mga size ng mga divider na yan. Kasi ang pangit naman kung hindi magpapantay-pantay yung laki or taba ng mga marshmallow, ba diba? So, ayan, make sure guys na perfect yung line sa front view, side view, perspective view, back view, lahat ng view guys, i-make sure nyo na perfect yung lines na yan. Kasi kung hindi perfect yung mga lines na yan, hindi siya magiging soft or magiging perfect yung kalalabasan niya. So, ayan, kung nakita nyo, naglagay din ako ng mga lines dun sa mga edges, like dun sa top ng headboard, ayan. Sa lahat ng corners, naglagay ako para maging smooth siya kapag pinindot natin yung number 3. Kasi kapag pinindot natin yung number 3, makikita nyo yung original or yung kung gaano ka-smooth yung nagawa nating furnitures. So, ayan. Ngayon, ginagawa na natin is pinapataba na natin yung mga marshmallow or gagawin na natin siyang marshmallow. So, kung nakikita nyo, inuuna ko yung sides bago yung mismong headboard yun nasa harapan. So guys, mahalagang unahin yung sides ha kasi if isasabay niya siya dun sa mismong headboard, hindi siya magpapantay and meron siya magiging error. So unahin natin yung sides. So ayan, nakita nyo, nag-increase na siya or kumapal na siya yung thickness niya. And ayan, iselect na natin yung mga kasama dun sa magiging marshmallow natin. Hindi natin isasama guys yung divider ha, yung mismong part lang ng mga marshmallow. So ayan, sineselect na natin siya. Make sure guys na yung mga dapat kasama and yung mga hindi dapat kasama is pipindutin nyo. And ito yung pinakamatrabaho or yung pinakamahabang process sa paggawa ng mga 3D models like this guys. So, kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya. So, ayan, nakita nyo, pinindot ko na yung extrude and then yung thickness. So, nakita nyo yung naging trabaho or yung naging purpose ng divider na ginawa natin kanina. So, kung ano yung ginawa natin sa headboard, gagawin din natin dun sa paanan na part. So, again, sides muna bago yung nasa front and back view. So, ayan, make sure nyo lang na pantay yung nandun sa paanan dun sa ginawa nyo sa headboard. Kasi, syempre, importante na perfect itong mga size natin or itong mga lines natin. Dapat pantay-pantay sila, guys. And then, ayan, iselect nyo na para dun sa mga patatabain natin or gagawin nating marshmallow. So, ayan, i-deselect guys. Deselect yung mga hindi naman talaga dapat kasama, ha? Make sure nyo na nasama nyo yung mga kasama lang talaga. Like that, meron ako mga naselect kanina na hindi naman dapat kasama. Kaya nung pinindot ko yung number 3, nasama sila. So, ayan, i-deselect nyo lang yon and then patabain nyo lang din sila ulit gamit yung extrude.
So ngayon, ayan, perfect na siya sa akin, yung headboard niya and yung paa ng part niya, perfect na siya sa akin. And then gawin naman natin ngayon is yung parang magiging harang nung bed sa kutsyon or dun sa mattress. I don't know if mattress yung English ng kutsyon, pero yun yun. And then ayan, inaayos lang natin siya para maging makapal siya and maging perfect siya na pangharang ng kutsyon. So ayan, okay na sa akin yung size niya. Okay na sa akin yung design niya, guys. So, yun na yung furnitures natin. So, medyo naliitan lang ako or medyo nanipisan lang ako dun sa magiging harang ng kutsyon natin sa may paanan. So, medyo itataas ko lang siya ng onte, ayan, para maging perfect siya dun sa ilalagay nating kutsyon. So, ayan, kumuha na ulit ako ng box na polygon para ilagay doon. And yan yung gagawin nating kutsyon or mattress. So, ayan. Yeah. Make sure na perfect yung size ng inyong kutsyon sa inyong furniture, guys. So, ayan, nilagyan ko lang din siya ng mesh para pag pinindot natin yung number 3 is meron siyang soft side. Ayan. And now guys, is lalagyan na natin siya ng colors. So, syempre, as a Gen Z, mas bet ko yung aesthetic na color for the bed. So, ayan, ang napili kong color is like cream or dirty white or medyo beige na color. And then for the kutsyon is white lang. So, ayan, nakita nyo, nagbago na yung color ng mga ating box kanina, ng ating furniture. So, ayan. I-adjust nyo lang, guys, para mas makita nyo yung color talaga na bet nyo. So, ayan, perfect na siya para sa akin. And this is the final result, guys. Nilagyan ko lang siya ng kumot, ng blanket, and ng pillows para syempre mas magmukha siyang bed sa paningin nyo. So, ayun guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo. Gamitin niyo yung Autodesk Maya kung gusto niyo makabuo ng mga 3D models like this. And thank you so much. Bye!